this is the driver. It's not an ordinary dealer. Naku po. Naku, grabe. Naku, tinawag pa si Bato. Umaksyon ka na. Huwag urong ang ayag. Mahilig talaga to sa ayag to si Sas. Nagagalit si Sas, umurong daw ang ayag ni Bato. Senator Bato. If I were you, as in if IP, if I were you, Senator Bato, imbestigahan mo sa Senado ito. Ipatawag mo si Sas para makita lahat ng obserbasyon ni Sas. Kasi si Sas, observant yan eh. Tapos, ipakita mo na rin yung ayag mo. Hindi, meron akong ganyan eh. Nababasa ko yung isip ng tao, yung kalmpatik, kalkupatik, kikpak-pak-patik na gano'n. Iniisip ko sa kanya, sabi ko, siguro ang sinasabi nito, ganyan kadaming subs, hindi man lang nagkaroon ng advance party. Tanga-tanga naman itong driver na to. Hindi, malamang gano'n. Gano'n ang nasa isip niya. Hindi kaya, o para sinasabi na, ano ba yan? Tapos, grabe pero at least, spot promoted ako. Hindi, na-promote kasi siya eh. At least, na-stop maano kagad ako. Dinalaw pa ako ng presidente. Grabe walang kahirap-hirap to Sabi niya, parang lumapit sa amin, parang asin, alam mo ang nasa isip niyan? Lapit mga suki, lapit mga... Kasi lumapit sa kanila yung grasya. Lumapit sa kanila yung droga. Ito, this is Ajalon Michael Zarate. Naku, Zarate. The driver of the van, I did some background check. Ajalon is a U.S. Army Health Fitness Liaison Certified Fitness Instructor. Pambira, oo. Yup, that is a person. That is the person. A U.S. Army soldier turned CrossFit trainer. Isang U.S. Army daw, sabi ni Sas, na naging CrossFit trainer. Ayan nakita niya sa Instagram, U.S. Army Health and Fitness Liaison Certified Fitness Instructor ng SEAL. Wow! Ayan na daw, sensitive ka naman, hindi. Ikaw naman, gino-joke ko lang kayo. Eto naman si Tolomar. Hindi ako sensitive, gino-joke ko lang kayo para masaya. Sabi kasi ni Mocha, banat ba siguro din mo masaya lagi ang mo, vlog mo, huwag ka lang magbali-balita dyan, ha? Huwag ka masyadong seryoso. Ito na. Ayan, Ito daw yon, okay? Tama nga naman. Anong kinaugnayan? At isipin nyo, etong isang US Army, di umano, ano kaya ang kinaugnayan nito dito sa subs na ito? Ano ang kanyang kinaugnayan at bakit siya ang napasok sa ganitong anong motibo niya? 'Di ba? Abe, salamat po, Ana. Dahil po ba mataba na siya? Kaya hindi na siya nagiging CrossFit trainer? Dahil kaya na siya ho ay isa sa mga secret alam niyo na, intelligence ng US Army na gumagawa ng isang operation? Or baka naman tulong ito ng Amerika para pagandahin ang imahe ni Marcos at siraan ng mga Duterte. Kasi parang ang focus nung paghuli sa drugs na yon ay hindi yung dami ng huli. Parang ang focus nung paghuli sa drugs na yon ay tila parang palabasin na palpak talaga ang mga Duterte pagdating sa droga. Hoy, Boss Dada! Kontakin nyo na yung kayo na umasikaso, ha? Kasi gasuin nyo yung yung si Sas. Kailangan maging guest natin yan bukas. Pag hindi natin naging guest yan, naku, ikikwento ko sa inyo mga kalokohan ni Sas. Biro lang. Pakisabi, pakiasikaso. Salamat po. Anyway, yun po yun eh. Eto pa yung mga revelasyon ni Sas. How exactly an ex-US Army turned CrossFit trainer became the driver of van containing 30 billion worth? Paano daw nangyari yun? Tama nga naman. Sino ba mga connection nun? Hindi, yan yung dapat nating tignan eh. Yan yung dapat imbestigahan. Kaya nga, di ba sabi ko kahapon doon sa more than the paghuli nung Shabs,
ano lang ho yun yun lang ho yung elemento. Sino ang pinuno nun? Don't tell me yung driver lang mag-isa yan. Yoshida Rica, salamat po. Ala naman pong, hindi, wala lang. Trip ko lang magkontrabando ng shabs. Hindi naman nun nanggaling ho yan kung saan-saan Inimport ho yan. Ibig sabihin, may pinanggalingang bansa. Dumaan man yan kung saan dapat dumaan. Kaganyan kadami. Hindi mo pwedeng idaan lang yan sa kung saan-saan. Di ba ho? So kanino galing yan? At anong koneksyon ng mga trabaho nito? At sino ang mga kakilala nitong driver na ito? O sa ngayon, according sa research ni SAS, ito ho, ay galing po sa US Army. May koneksyon ho siya. Bakit ho kaya? Di ba ho? O ito. Ito pa mga tanong dyan. Just in March 2024, the driver of the Shabs Batangas Churba has been interviewed by Spot.ph regarding CrossFit. What exactly happened to an ex-army? Yan Naku po, grabe ka. Ang galing mo talaga, Sas. According to US Army soldier turned CrossFit trainer. Ibig sabihin, may interview siya. It is confirmed, therefore I conclude. Sabi sa akin nung may nag-message sa akin nun. Sabi niya, Banat Bay, mag-aral ka ng mga verb, adjective, conjunction. Wag na, uy. Yung hapon niya, hindi nga makapagsalita ng isang buong sentence ng English. O mga tambayan nila Anyway, according to US Army soldier turned CrossFit trainer, ito tandaan nyo, interview ito ng Spot.ph. CrossFit is a system of training that aims yan, blah, blah, blah. When he says elite, he means a set of intense training regimens that will make you lose weight. Lose weight? Bakit parang hindi siya nag-lose weight? And though CrossFit is good for all ages, coaches and trainers like Zarate recommend consulting physicians. Ayan. So sa madaling salita, sabi nito, etong si Army soldier turned CrossFit trainer, ang mga nasa paligid daw nito ay, yung kanyang circle, ay yung mga konyo. Ay, grabe naman. Huwag niyong babanggitin yung salitang konyo, ha? Hindi kasi, ang totoong translation ng konyo, iba Sa atin, ang translation ng konyo, yung mga mayayaman, mga konyo yan konyo. Hindi, pag ang talagang translation ng konyo is uta. Huwag niyong babanggitin yan. Ayan Eto daw yung CrossFit trainer, Naku, grabe. Dati macho-macho pa siya. Ngayon, ano na itsura niya? Sandali nga, pakita natin uli, Sandali. Ito, pakita natin siya ngayon. Ayan, laki na siya, Anong nangyari? Ayan na siya, ayan na. Ayan. Laki siya, Parang si Boss Dada na, So, ayan, ayan siya dati. Iluma. Yung naka-glass says ang driver ng van, ng shops. Ito ang mga clients niya sa CrossFit business niya. Kilala niyo itong mga to. Nako. Dinamay mo pa iba, Sas. Wala ka namang... Ito si Sas din, Medyo ano rin to, Dinamay niyo pa yung mga... Hindi naman... Ito, dinawin natin, Yung mga kasamahan niya dyan, it doesn't mean meron nung kinaugnayan sa negosyo. Kasi pwede naman nagpicture lang, di ba? Hindi natin alam. O kaya, hindi alam nung mga client niya yung kanyang, tawag dito, kanyang alam niyo na, tinitrain, hindi alam mo kung siya ay meron bang, shabs. Pati si Randall Bunagan, magsatanong, live ba to? Hindi! Ito si Sas, Okay, ito pa mga sinabi ni Sas, The 13 billion Shabs driver. Wow. Boss Dada, nakahanap ka ng katapat mo. Nakahanap ka ng katapat mo. Patay, pak, meron ding mga tato-tato. Di ba? Alam nyo, yan si Boss Dada is, kaya ganyan yan. Ito, bigyan ko lang kayo ng ng background. Si Boss Dada naman is Chinese Army turned CrossFit trainer turned vlogger. Kaya niya kinakampihan yung China. Huwag niyong i-reveal, Huwag niyong sasabihin, Huwag niyong sasabihin sa ibang tao to. Siya po ay Chinese Army turned CrossFit trainer
turn vlogger. Kaya ho siya maka-China. Ha? Lumaki tiyan ko dahil sa'yo. Hindi, kakakain mo sa Esiminay. Grabe naman kasi yung pagkain ng Esiminay. Grabe, lechong kawali. Sinamahan mo ng laing. Sinamahan mo ng sabaw. Yung soup, sinusup-sup. Sinigang na baboy. Grabe, ang sarap. Tapos, may ending pa, pineapple na sobrang tamis. Tapos, meron pang kape. Paano hindi lalaki tiyan natin? Kasi sila Boss Dada, alam mo sila Boss Dada, kaya lumalaki tiyan yan. Bago mag-live, kumakain. Kaya nga, habang nag-live, tingnan nyo, panoorin nyo sila, nagbe-burp pa sila. Para mga palaka. Pagkatapos mag-live, kakain na naman. Tingnan mo, abangan mo, maglalabanan sila ni Coach Oli kung sino mas lalaki sa kanila. Oh. Tama si Boss Dada. Di bale, wala naman tayong sweldo, kaya bawiin na lang natin sa pagkain. Correct. Ito, sabi he looked like someone who needs 6,000 pesos. Kasi 6,000 pesos daw yung, ewan ko kung saan niya nakuha eh. Kita daw siguro, Filipino-American who served in the US Army. Ayan He had Cesar Montano trying out the product. Naku naman. Dapat pasagutin pala si Cesar Montano. Cesar Montano! Kamusta na si Sunshine? Sunshine! Hindi, grabe si Sunshine, puti ng kutis na, Tsaka parang di tumatanda. Nakita niyo ba? Nasegue na naman. Hindi kasi si Sunshine, nakita ko yung pamilya niya na, parang pagka pinicturean sila na parang overexpose yung picture nila, sa puputi ng mga anak nun, pero hindi siya mukhang nanay. Si Sunshine. Ito naman si Cesar Montano. Anyway, dapat itanong niya si Cesar Montano. Sino ba itong si driver na kumita lang daw ng ito yung sabi Ajalon claim in his interview that he had his van rented out for 6,000 pesos. Nirenta lang daw yung van ng 6,000 pesos. Alam ko yung rentahan ng van. Kami pag nagsosyo ang Mokager sa labas, pinakamababang renta ng van, all in, 10,000 pesos. Kaya wag nyo kaming sabihan na 6,000 pesos. 6,000 pesos, ikaw pa nag-drive. Tapos, pinabitbit sa'yo yung ganong kadaming kargamento. Ang tanong tuloy ni Sas, does he look like someone who needs grabe ka naman makahusga, Sas. Grabe naman makahusga ito. Grabe makahusga, para mo namang sinabing pagmayaman, hindi na kailangan ng 6,000. Paano yung mga itsura namin? Kailangan ba namin ng 6,000? Grabe. Sabi nito, 6,000, depende sa layo yan. Correct. Tsaka depende sa kargamento yan. Tama, mali. Tuloy ba natin? Ang dami sinabi ni every woman knows what his facial expression is. Grabe naman. Sas, wag mo na may dama yung pulis. Ito. Linawin mo natin Etong mga pulis na to, wala ho tong kinalaman. Sa tingin ko wala hong kinalaman. Sila ho ay talagang legit na mga pulis na meron hong operasyon. Wala ho silang... Tandaan natin sa bawat operasyon ng mga pulis, yung mga nasa baba, wala ho yung kinalaman. Inutusan lang mo sila mag-checkpoint kayo dito. Hindi natin alam kung yung pinuno ba nila ay may kinalaman. Pero gayon pa man, wala ho silang kinalaman. Okay? Wala ho silang kinalaman sa mga nangyayari sa politika. Sila ho'y sumusunod lamang sa utos. So inutusan sila, hinuli nila, hindi na nila aalam kung saan nanggaling yan o di kaya naman kung yan man po ay tanim para lang masabing may accomplishment. Ito ngayon, kasi tandaan nyo, malapit na na di ba? Para siyempre, number 1 yan, ibibida-bida ng ating Pangulo na meron po silang nahuli. So wala akong kinalaman ng itong mga kapulisan natin. Ako naaawa ko kasi itong mga pulis natin na nasa baba, inuutusan lang naman yan nasa taas Pag inutusan na sila, wala na sila magagawa. So sila, siguro, kaya ganyan sinasabi kasi ni Sas, bakit ganyan ang itsura.
siguro parang nagtataka siya, paano nangyaring ganun kadami nahuli namin? Hindi, ini-interpret ko lang ini-interpret ko lang yung kanyang nasa isip. Baka kasi alam mo meron akong telepathic patik eh. Mantakin mo, lumapit sa kanila. Walang pakundangan, talagang pasok na. Ganun sabi nung mga pulis no. Mantakin mo, hindi ito imposible malayo pala makikita mo na may checkpoint. Tapos may kargamento ka diyan. Alam mong hindi mo alam kung saan galing 'yan. Baka malayo pa lang, titigil ka na, mag-U-turn ka na. Di ba? Pwede ka naman tumigil lang eh. Tapos mag-U-turn ka na eventually. Anyway, bago ka pa mahabol niya, hindi naman siya nangalait, pero yung mga kapulisan naman po natin, pagka nag-checkpoint, tapos malayo, tumigil, hindi naman umahabol ho yan eh. Di ba ho? At kung humabol man po sila, meron naman silang, mas may chance yung driver na makatakas, kesa may checkpoint na nga, idaan ko nga dyan. Yeah? Sabi, wala pa daw driver's license. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yan. Yung pulis na nakahuli ng 30 shots, bakit hindi comfortable yung facial expression niya sa press con? Hindi natin alam. Ito naman si Sas, tamang hinala din eh. Sas, ano bang binabanatan mo? Ito, tamang hinala The 13 billion contraband they say is yellowish and dark. That's nuts. Naku, grabe. Sabi niya, that's not shabs. It's crack. Naku, Coca-Cola. Tama si BBM, high potent yan. Sabi ko naman sa inyo nung tinitingnan ni BBM kitang-kita ko yung inaano niya. Ano ba yan? Shabs ba yan o ano? Sandali lang, linawin natin. Siyempre, presidente yan. Kailangan niyang malaman kung ano yung nahuli nila. So, nung tinitignan niya, sabi niya, ano ba yan? Subs ba yan o Coca-Cola? Ganyan siya. Tapos, bumulong siya kay Abalos. Huwag kayo masamang mag-isip. Ang sabi lang naman niya, congratulations. Ganon. Wala naman siya sinabing iba. Congratulations, sabi niya. Naku po, patay tayo dyan. The driver of the 13 subs ban comes from family of ex-US Army. Naku, family pa pala niya. US Army. Alos lahat ng lalaki sa family niya nag-US Army. Pati siya nag-US Army. Grabe ka naman na... Misa, so para mo sinasabi, meron talagang kinalaman ng US Army dito? Hindi kaya ito yung tinatawag nating CIA? Alam niyo yung CIA? Hindi kaya ito yun? Naku, hindi natin alam sabi dito, PH Media, umamin kayo, this is the first time in PH history that a PH president is so involved in telling you what cannot ask a police officer who intercede. Mantakin mo? Yung pa palang presidente natin ang nagtanong. First time daw sa press con. Siya pa ang nakikipagtanong. Inaalam niya talaga kung ano yun. Lupit nila, no? Ito si Sas, tamang hinala din eh. What he is driving might not be subs, but naku, at yellowish daw at medyo nangingitim. Google search how crack cooks. Naku, di ko rin alam yan eh. And he is not alone. The driver said he is part of convoy. May pinalusot. Yung mga naka-convoy daw. Yung pinalusot siguro ang nagtawag ng baker. Ayun, dumating siguro ang mga baker. This is the driver. It's not an ordinary dealer. Naku po. He is naku, grabe. Naku, tinawag pa si Bato. Umaksyon ka na. Huwag urong ang anyag. Mahilig talaga to sa ayag to si Sas. Nagagalit si Sas, umurong daw ang ayag ni Bato. Hinahanap ni Sas yung ayag mo, Bato. Sas, bakit mo naman hinahanap yung ayag ni Bato? Pwede kaya natin itong banggitin sa SMNI? SMNI, pwede mong pakimbita si Sas? Tatanong natin bakit niya hinahanap ang ayag ni Bato? Bastos to si Sas.
You can dig farther than this. Hindi, alam nyo kung bakit niya hinahanap yung ayag ni Bato? Kasi pwedeng imbestigahan eh. Senate hearing, pwedeng imbestigahan kung bakit nagkaroon ng ganon at baguhin yung batas. Di ba? Pwede kasi, alam nyo, pwedeng, ito lang, para lang sa kaalaman natin, maraming pwedeng in aid of legislation sa ganito. Pwede magpasa ng batas na pag merong nahuli ang mga kapulisan natin at na-surrender ng buong buo, okay, ay pwedeng magkaroon ng matik na spot promotion, matik na may reward. Kasi pwede yan eh. Kaya nga in aid of legislation, pwedeng gumawa ng batas ang mga senador. Di ba? Hindi lang yung pinuno, ngunit lahat po ng mga involved doon sa checkpoint, merong pwedeng magkaroon ng bonus. Kasi nga, yan, sabi nga nila, parang aso yan eh. Hindi, alam nyo, ang tao, parang aso din. Walang biro ho. Kahit sa mga empleyado, di ba? Kasi tayo mga boss, sanay tayo doon sa pagka nagkamali, pinagagalitan. Pag nagkamali, dinidisiplina. Pero dapat, pag meron ding magandang ginawa, merong reward. Yun nga ang aso, di ba? Pagka ang aso, sumusunod lang naman yan pagka may treat eh. Lalo na si Trooper, napakaliman yan eh. Nagtitreat yan eh. Pag sumusunod yan na pagka binigyan mo ng treat. Ganun din sana sa ating mga tao, di ba? Na pagka merong nagawang maganda, bigyan natin ng magandang treat, ika nga, di ba? Ayan. Sabi nga dito, so pwedeng gumawa ng batas si Bato. Paano mangyayari yun? In aid of legislation. Yan ako. Sabi naman ito isa, Banat, you're something to me too. Mga ganyan eh. Wag naman ganun. Baka mamarupok ako, baka biro lang. May CCTV ba yung checkpoint? Sana kung meron makita para makita natin kung may convoy ang driver na pinalusot. Naku po. Isa pa yan. Yan ang hindi ko maintindihan. Asa na yung CCTV na in-issue, yung pera na in-issue ng ating pamahalaan? Kasi tandaan nyo, di ba? Nakita ko yan sa Congress eh. Hinahanap yung budget na pambili ng CCTV. Ng body cam. Sorry, not CCTV. Body cam. Sana may ganun. Di ba actually, alam nyo, simpleng-simple niyan, CCTV pwede na eh. Alam nyo yung, ang dami-daming CCTV na mumurahin, less than 10,000. Tapos, ikakabit mo lang sa wifi, makikita na nung pinuno. Tuwing kayo ha, tuwing kayo ay checkpoint, ikabit nyo to. Huwag kayo mag-checkpoint nang hindi nakakabit tong CCTV. Pwedeng ganun. Magkano ba naman yun? Di ba ho? So, naku, hindi natin alam bakit wala. Kung media ka, di ba isang logical na tanong, isang sasakyan lang ba ito or may convoy? The driver said may convoy siya. Nasaan ang convoy? Ewan natin. Grabe yan. Ang daming revelasyon dito ni Sas. Talagang nakakaano. Itutuloy natin ito mamaya. Para sa kaalaman ninyo, ha? Ayan pa, ayan. Naku, ang dami-dami nito. Hindi, para sa kaalaman natin. Mamaya po, meron pa rin po tayong live, ha? Sa mga nanonood, sa 5,749 na nanonood, maraming salamat. Mamaya, meron pa rin po tayong live, mga 12:30. Ito ay mga patikim. Okay? Akala ninyo patikim lang po ito. Mamaya i-discuss pa natin na mahaba yan. Kaya kailangan mag-follow kayo, mag-subscribe kayo kay Banat Bay dahil si Banat Bay laging galit. Biro na. Okay. Ito pa. One of the packaging of the alleged substance. Mashari sugar mills. Naku po, patay tayo dyan. It is sugar company based in Pakistan. ON are the most commonly abused drug there as per a WHO report. Ibig sabihin, nanggaling daw yan sa Pakistan. Ang mga ganyan daw usually nanggagaling sa Pakistan. Ini-import. Ito tanong na matinding malupit na tanong. Ha? Malupit na tanong. Ito. In-import ba ito? Kasi, tandaan ninyo,
tayo ay mahilig mag-import ng bugas. Tandaan ninyo, pati asukal ini-import natin. Eto, meron tong covering na Matiari Sugar Mills Ltd. So ano ang mga posibilidad dito? Ito lang naman, discuss lang natin yung mga possibility. Possibility nito, hindi ko naman sinasabing in-import natin yan. Hindi yun, ha? Maaring nag-import tayo ng sugar mills. Nag-import tayo ng sugar sa Matiari Sugar Mills. Tapos, talaga namang asukal yon, in-import natin. Halimbawa, nag-import tayo. Kinuha yung asukal. Yung asukal, hinati-hati na. Inilagay na sa pag-distribute ng kamera. Alam mo naman ng kamera, mahilig mamigay. Tinanggal yung sako. Diba? Yung sako, yung lalagyan, yung plastic. Tapos, ginamit. Hindi. Ako, tanong lang naman. Yan ay mga posibilidad. Di ba? So, ibig sabihin, posibilidad na baka ganun ang ginawa. It's either totoong in-import yung mismong laman, o di kaya in-import lang yung asukal, tapos inilagay sa bodega, tapos tinanggal na yung mga tapos sabi inutusan sila, oy, bilisan nyo, pengi naman kami mga sako dyan. Kasi kailangan natin, meron tayong operasyon. So, kinuha yung sako, sabi siguro, baligtarin ninyo para hindi makita yung pangalan. Sa pamamadali nung nag-i-empake, kasi nandyan na yung checkpoint. Sabi, nandyan na yung checkpoint, bilisan nyo. Sa pagmamadali nila, hindi na nila nabaligtad. So, yan yung mga possibility. Possibility, ika nga. Hindi natin alam kung ganyan nga nangyari. So, marami yung mga haka-haka tungkol ho dito. Kaya nga, Senator Bato, if I were you, as in if I were you, Senator Bato, imbestigahan mo sa Senado ito. Ipatawag mo si SAS para makita lahat ng obserbasyon ni SAS. Kasi si SAS, observant yan eh. Tapos, ipakita mo na rin yung ayag mo. Kasi hinahanap ni SAS yung ayag mo eh. Ipakita mo kay SAS, SAS, eto na yung ayag ko. Iimbestigahan ko na. Yun ang ibig sabihin nang ipakita yung ayag mo. Baka akala ninyo kung ano yung ibig sabihin nun. Kaya niya sinabing, ito na ayag ko kasi matapang na ako, ganon. So, pwede yung gawin ni SAS ho yun. Mali, ni Bato. Tapos, invite niya si SAS. Di ba? Ano ba mga na-observe mo, SAS? Bilang resource person. Naku po, patay tayo dyan. Andali, bakit ba si Bato? Kasi alam ko, si Bato ang komite pagtungkol sa mga ganyang bagay. Si Bato ang komite. Okay? So, siya ho yung komite dyan. Hindi natin alam kung ano. So, hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang lang sa may mga ebidensya lang. Yung mga iba, ingat ho tayo mga kababayan. Ingat tayo, ingat. Alam mo kung bakit ito si SAS, gusto kong tinatakil kasi meron ho siyang ebidensya na ipinipresenta. Hindi lang kwento-kwento. Huwag ho tayo maniniwala sa mga vlogger na kwento-kwento at magdadagdag lang para sa kanilang content. Okay? Ang i-discuss natin kung meron silang nakitang bagong ebidensya. Si SAS naman, lagi naman niyang pinapakita dito. Meron siyang mga meron siyang mga ebidensya bakit niya nakusang army ito kasi meron nilabas. Mga ganyan, may mga link, di ba ho? Yan ang kinagandahan ho kay SAS. Meron siyang ebidensya. Kaya nga iniimbita natin si SAS na sana naman pumayag siya na siya ho ay mag-guest sa Banateros. Kung ayaw niyang pumayag, hanapin kong ayag ni SAS. Diba ho? Anyway, maraming salamat po. Kita-kits uli tayo mamaya. Late tayo mamaya, kaya nagmaaga tayo. Lagi nyo tatandaan, baka meron tayong maagang live palagi. So manood po kayo mamaya at bukas uli sa SMNI. Mamaya, madaling araw yan, okay? Tapos sa SMNI, 8 to 9 p.m. bukas. Abangan nyo si SAS. SAS, in-announce ko na. Kahit hindi ka pa mag-live, maya ka naman pag ayaw mong mag-guest sa amin.
Hindi ka na ma-reach. De, biro lang, Sasa. Sas po, sana maimbitahan ka namin dahil kakaiba ang observation mo. Sama-sama nating hanapin ang ayag ni Bato.